Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. 5.5 oras na lamang, sasalubungin na natin ang bagong taon. Nakatutok po ang buong pwersa ng GMA News para sa mga balita kaugnay sa pagpasok ng taong 2010, pati na rin po sa iba pang malalaking balita. Nasa Jose Reyes Memorial Medical Center, si Ivan Mayrina. Ay, nakantabay naman si Susan Enriquez sa East Avenue Medical Center. Mag-uulat siya kaugnay sa pagdating sa ospital ng mga mabibiktima ng paputok. Mula sa lalawigan ng Albay, magbabalita si Ruth Cabal tungkol sa Bulkang Mayon. Nasa Batangas Port naman si Rida Reyes. Mag-uulat po siya tungkol sa panibago na namang aksidente sa karagatan sa Batangas. Unahin na natin ang Jose Reyes Memorial Medical Center. Meron na pong mga dinalaroong mga biktima ng paputok. At nandun po live si Ivan Mayrina. Ivan, kamusta na dyan? Mike, hanggang sa mga oras na ito ay happy ang DOH sa pagdating ng mga biktima ng paputok sa mga ospital dahil kung ikukumpara daw sa parehong panahon ng nakaraang taon ay di hamak na mas kumonti ang mga ito. Sa kabila nito, Mike, ay nananatiling todo handa ang mga ospital sakaling magbagong ihip ng hangin at biglang dumagsa ang mga mabibiktima. Sa pagsisimula ng araw na ito, nakuha pa mag-relax ang mga doktor sa Jose Reyes Memorial Medical Center. 120 ang mga kawaning naka-duty sa emergency room, handang rumisponde sa inaasahang dagsa ng mga pasyente. Pero kung nakaraang taon ang pagbabatayan, pababa ang bilang ng mga biktima ng paputok. 185 noong 2007, 123 nitong 2008. At hanggang kahapon, 32 pa lang ang natatalang mga kaso rito. Maybe because of the DOH campaign, yung formula kontra paputok, na dinidisseminate sa mga tao yung effects or yung danger ng paggamit ng paputok. Sa pinakahuling update ng DOH sa kanilang Oplan Iwas Paputok ngayong araw, 34% ang ibinaba ng mga kaso, 235 kumpara sa 358 sa parehong araw nung nakaraang taon. 2 kaso pa ng biktima ng ligaw na balang nadagdag pero sa kabutihang palad, wala pang naitatalang patay. Sa iba pang mga ospital sa Maynila, ganito rin ang sitwasyon. Sa Gat Andres Bonifacio Hospital sa Tondo, mas marami pa rin ang kaso ng mga nasaktan, bunsod ng kalasingan. Karamihan dito, yan, hold up, saksak, vehicular accident, gano'n. Pero ika nga ng kasabihan, hindi pa tapos ang boxing. Tulad ng karaniwan, kakaunti man ang mga nasasaktan ngayon, posibleng dumami pa sila habang papalalim ang gabi. Sa bagong Jose Abad Santos Mother and Child Hospital sa Binondo na nitong December 15 lang binuksan, handa na mga brand new na gamit. Hanggang ngayon, wala ni isang kaso pa silang naitatala. Sa Tondo General Hospital, maliban sa mga tauhan, kumpleto na rin ang mga kagamitan at gamot. Nagdagdag na ng stock sa mga panlinis ng sugat, antibiotic, burn ointment at mga antitetano. Sa Ospital ng Maynila, bagamat umaasa magtutuloy-tuloy na ang matumal na dating ng mga pasyente, ay patuloy ang pagbibigay babala. Sa hindi pa namin masabi rin, mami, pag gumagabi, usually dyan, bigla na lang shoot yung census eh. Kaya paalala namin, talagang kailangan talaga tutukan to ng mga nanay, mga tatay, yung mga anak nila, bantayan ho mabuti ngayong gumagabi na. Si Health Secretary Francisco Duque nag-ikot kanina sa mga pangunahing pampublikong ospital para tiyakin ang kanilang kahandaan. Kung mapilit ho kayo, ito ho ang sasalubong sa inyo sa bagong taon. So we cannot afford to let our guard down. We have to be as aggressive in our reminder. Mike, maliban sa mga mapuputukan at masasaktan dahil sa sobrang kalasingan, ay pinag-iingat din ng ating mga kapuso sa kanilang pagkain. Sa mga panahong tulad dito, Mike, marami daw ang naiimpatso at naha-high blood, kaya payo nila, kumain lamang po ng katamtaman. Happy New Year, Mike! Happy New Year, Ivan. Nakikita ko dyan sa kinaroroonan mo. Mukhang walang mga masyadong pasyente dyan sa likuran mo. Yes, Mike, ang dating ng mga pasyente dito, paisa-isa lamang at nakukuha pang mag-relax ng bahagya ng mga medical personnel dito, Mike. Ano yan? Nasa emergency room ka ba ng Jose Reyes Medical? Yes na, Mike, Jose Reyes Memorial Medical Center, itong emergency room nila. Hindi sila busy ngayong gabi. Di pa masyado, Mike, pero habang papalalim ang gabi, papalapit ang bagong taon, ay naasahan nating magkakaroon na ng aktibidad dito sa emergency room. Sana makatulog kayo pare-pareho dyan sa kawalan ng pasyente. Maraming salamat at Happy New Year ulit, Ivan Mayrina. Tulad po ng ibang mga pampublikong ospital, doon po sa kinaroroonan ni Ivan sa lungsod ng Manila, handa na rin ang ilang ospital sa lungsod ng Quezon.
para sa mga magiging biktima, wag naman sana ng paputok ngayong gabi. Ang nakatutok naman ay si John Consulta. Bukod sa pagdadagdag ng mga kama sa emergency room ng Quirino Memorial Medical Center, nakababad na rin sa disinfectant ang mga gagamiting gunting, forceps at iba pang gamit ng mga nurse at doktor. Ready na rin ang mga gagamiting supplies tulad ng bulak, alkohol at anesthesia para sa mga gagawing operasyon. Sinobrahan na rin ang bilang ng mga hiringgilang kakailanganin para sa mga mapuputukan dahil siguradong tuturukan agad ang mga biktima ng paputok ng anti-tetanus sa oras na may pasok sa ospital. Napakahalaga no kasi ang tetanus, Clostridium tetani, malakas mamalagi sa mga nasunog na balat. Skin test mo na anti-tetano, then once na okay naman na ini-inject naman na kagad anti-tetano. Di tulad ng ibang lugar, mas mababa raw ang insidente ng mga biktima ng paputok dito sa Quezon City kumpara nung isang taon. Sa Quirino Memorial Medical Center, 6 pa lang ang naitatalang biktima ng paputok kumpara sa 21 noong 2008 sa kaparehong panahon. Pero pabata ng pabata ang mga nagiging biktima, karamihan biktima ng paputok na pikulo. Kung medyo minor lang naman yung sugat, doon muna sila, initial vital signs. Pero kung delikado, may sumisirit na dugo, diretso muna kagad sa amin para malapatan namin ng first aid. Kahapon pa nakahanda ang Philippine Orthopedic Hospital para umanalay sa mga magiging biktima ng paputok sa pagpasok ng 2010. Sa bahaging ito ng ospital daw dadalhin ang mga biktima para sa proper identification at assessment ng pinsala, habang ito naman ang mga gagamitin sa sandaling kailangan nilang isagawa ang mga operasyon. Kaya payo sa mga magulang, iba yung pagbabantay sa mga bata bago at pagkatapos ng putukan para maiwasan ang perwisyo at peligro sa pagpasok ng bagong taon. Sige. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Naka-white alert code ngayon ang mga ospital sa buong bansa. Ibig pong sabihin, handa mga ospital at mga staff nito sa mga dadaling pasyente ngayong maglalapit na ang bagong taon. Bukod sa aasikasuhin mga biktima ng paputok, pinaghahandaan din yung mga isusugod doon dahil naman sa mga masasaktan sa inuman. Nakatutok si Mark Salazar. Sa mga nakakondisyon ng uminom mamaya, pakitandaang ang tama ng alak hanggang tiyan lang at hindi pinaabot sa ulo. Sa Tondo, Maynila, kasamang pinaghahandaan ng Mary Johnston Hospital ang mga isusugod sa kanilang nasaksak o kaya'y nabaril mula sa mga inuman. For the past 5 years, nag-start na bumaba yung census regarding sa mga firecracker injuries. Although yung stabbing sa kanyang mga gunshot, steady pa rin yung number. Yun yung mga cause madalas. Mga nasaksak galing sa inuman, mga nabaril. Noong isang taon, may 2 kaso sila ng sinaksak at 2 nabaril. Sa area lamang yan ng Moriones na pinakamalapit sa kanila. Naka-white alert na rin ang Mary Johnston bagamat maghapong bakante ang kanilang emergency room. Kasado raw sila sa mga dadagsang pasaway na sumalubong sa bagong taon. Last year, nag-start kami magkaroon ng patients after 12. I think we had an average of 20 na firecracker or less than 20 firecracker injuries. Mas pinarami lang namin yung gamit para mas madali kasi yung volume ng pasyente na expect namin mas marami compared sa mga ordinary duties namin. Kabilang sa ihahanda sa ER ng Mary Johnston ang mga itlog. Sa mga magulang, ang puti po ng itlog ay first aid o paon ng lunas para sa mga nakalunok ng watusi halimbawa. Pero syempre, kagyat din dapat isugod sa ospital ang biktima. Sa Philippine General Hospital, maganda ring balita ang statistika. Sa maghapon, 2 kaso lamang ang kanilang ginamot. Kapwa bata na biktima ng pikulo pero kapwa naman pinauwi na. Sa mas malaking ospital na ito, sinusunod ang color-coded triage o yung magkakahiwalay na lugar para sa mga agaw buhay o grabing kaso ng nasabugan. Iba rin sa katamtamang kaso at nakahiwalay rin yung mga minor injuries o pwedeng gamutin ng mabilisan at pwede agad pauwiin. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Alamin po natin kung hindi po ganong karamihan ngayong taong ito hanggang sa mga sandaling ito mga kapuso, ang dami po ng mga naputukan na dinadala sa mga ospital. Sa East Avenue Medical Center naman tayo, nakatutok po doon live si Susan Enriquez. Susan, kamusta dyan?
Mike, alam mo, kagagaling lamang dito ni Health Secretary Duque at kasama niya si Dr. Eric Tayag para tiyakin na talagang handang-handa na rin itong East Avenue Medical Center para sa pagsalubong sa bagong taon at doon sa mga posibleng isugod sakaling sila ay maputukan ng mga gagamitin nilang pailaw at paputok. Bukod dito sa East Avenue Medical Center, kabilang pa sa mga pinuntahang ospital, itong si Secretary Duque ang Jose Reyes Memorial Medical Center, ang Tondo General Hospital, ang National Orthopedic at kagagaling nga lamang niya dito sa East Avenue Medical Center para alamin kung kumpleto na lahat, kung ano pa yung mga pangangailangan ng mga pasyenteng dadalhin dito. At sabi nga, pagtiyak uli niya, libre ang panggagamot sa mga dadalhin na mapuputukan, libre din ang putol. So doon sa nakikita ho natin ngayon dito, nandito na yung mga doktor, kabilang na ho yung mga surgeon, ang mga merong orthopedic doctor, merong ENT, general medicine para matiyak ho na maibibigay ang tamang lunas doon sa mga magiging biktima ng paputok. Siyempre, dito ho yung mga gamot. At ngayong araw pong ito ay isa pa lang naman ang sinusugod dito sa East Avenue Medical Center. Ito ho'y nakilalang si Roberto Estanislao. Ito yung nasa buga ng whistle bomb. Mula noong December 21, umabot na sa 21 ang nadala sa East Avenue Medical Center dahil nasa buga ng mga paputok at karamihan sa mga naging biktima po ay naputukan ng tinatawag na piccolo. Sinasabing ito daw ay pambata lamang pero ito ang pinakamadalas na makabiktima doon sa mga pasyenteng dinadala sa mga ospital. Isang kapansin-pansin nga ho dito ay merong tray ng itlog. Ayan ha. Nakikita ho natin madalas yan sa mga kainan pero kapansin-pansin meron dito sa ospital. So do kanina may binanggit ang itlog ay magaling po para sa mga nakakalunok ng watusi. Ano ba nga magandang idudulot ng itlog kapag ikaw ay nakalunok ng watusi? Yung mga itlog, magsisilbi yun as tinatawag natin na demulcent. Ang ibig sabihin po nito, pinoprotektahan po yung daluyan ng mga pagkain, yung tinatawag natin na gastrointestinal tract. Pinoprotektahan yon sa mga damages and at the same time, para babagal yung absorption po ng... So ibig sabihin, kasi di ba yung watusi may mga chemical yan, parang dumaan yan sa lalamunan, mapoprotektahan yung mga internal organs na dinaanan ng watusi. Saan mga infeksyon? Opo. So pag bata, ilan pa ba? Kasi nasa bahay, kailangan emergency, painom mo na kaagad. Ilan ang dapat painom sa bata? Ang sa mga bata naman, mga 4 to 6 eggs po. Pero yung puti lang ng itlog. For adults naman, around 8 to 12 eggs po. Okay. Maraming salamat po si Dr. Charles Marquez, isa sa mga doktor na abalang-abala po ngayon dito sa Susan, East Avenue Medical Center. Mike! Matatawag pa ba natin si Dr. Marquez? Sa likod mo, si Doc. Ito po, nandiyan ba siya? bumalik na. So, di hamak na sabi mo Susan kanina, sa ngayon, iisa pa lang ang pasyente dyan sa East Avenue ngayong gabi o ngayong hapon. So, ibig sabihin yan, matumal talaga kumpara ng mga nakaraang taon? Ang tanong ni Mike, matumal ho ba ang dating ngayon ng mga pasyenteng nasa sabugan ng paputok kumpara nung isang taon? So far, ngayon na oras na to, around 2 pa lang ang na-record. Yung naka-record po doon. May dalawa na. Po. Ano ho yung nakasabog naman? Yun din, blast injury din. Matanda na ho ba to, bata? Nasa adult. Ayan, dalawa pa lang naman, Mike. Hopefully, hindi naman tumaas yung bilang, no? Pero kumpara last year, yung mga ganitong oras din ho, mga nakakailang pasyente na ba kayo nun? Hindi ko masabi talaga kasi it's my first year here. So, depende pa rin kung anong turnout po nga mamaya. Mamaya pa rin natin okay, Susan, magtatanong si Mel. San, naku, buti nandiyan pa si Doktor. San, yung sinasabi nyo itlog, ihiwalay mo yung pula sa puti. Pagkatapos yung puti, ano yun, lulunukin na ganun lang yun? Kailangan batihin, lulutuin ba yun? Paano ba yun? Yung tinatanong Tito Mel, paano yung pag-inom ng itlog? Di ba hihiwalay yung dilaw doon sa puti? Iba iluluto, hilaw na iinom? Hilaw po siya iinumin. Yung puti po ng itlog, hilaw po siya iinumin. At kailangan 4 to 6 sa bata naman at saka 8 to 12 pag adults. Bakit gano'n? Bakit magkaiba yung bilang? Ba't bata mas konti, pag matanda mas marami? Kasi kino-consider yung surface area ng gastrointestinal tract natin. Of course, pag matanda, mas malaki. So, mas marami. Pero San, syempre, itatakbo mo pa rin sa ospital. Ganun ba yun? Pero kailangan pa rin dalhin sa ospital. Halimbawa, nabigyan mo ng first aid sa bahay, pinainom mo ng itlog, kailangan dalhin pa rin sa ospital. Very much advisable dadalhin sa hospital para makita naman. First aid yun pero kailangan din makita ng mga doktor
kung meron pa bang karagdagan na problema po. Agad-agad pa iinumin yan, ha, Doc? Agad-agad, iinom. Agad-agad pa iinumin. Oo, kung meron naman available na mga eggs, agad-agad pa inumin. Tapos, kung maaari, dali na sa ospital. Yun, thank you, Hasan. Okay, Susan, sana buong magdamag antukin kayo pare-pareho dyan sa kabalan ng pasyente. At Happy New Year na lang sa inyo dyan sa East Avenue Medical Center. Maraming salamat, Susan Enriquez. Etong paalala pa rin ng mga otoridad sa ating lahat ngayong bisperas ng bagong taon. Mag-ingat daw tayo sa sunog. Sinubok din ng Bureau of Fire Protection ang kahandaan ng kanilang mga istasyon. Nakatutok si Steve Dailisan, exclusive. Kahit wala pang sunog, maagang umalingaw-ngaw ang sirena ng bumbero sa kalsada ng Metro Manila. Pumarada ang mahigit 100 fire truck ng Bureau of Fire Protection kasama ang mascot na si Berong Bumbero. Simpleng mensahe lang ang gusto nilang ipaabot sa mga nadaraanan, ang pag-iwas sa sunog. Nitong mga nagdaang araw kasi, kaliwat kanan ang naganap na sunog. Paalalahanan ng ating taong bayan na mag-ingat sa sunog dahil kung hindi, itong mga truck na to, magre-responde sa kanila ito. Kailangan siguraduhin natin na sa pagsalubong ng bagong taon ay kumpleto ang ating katawan, ating pamilya at ang ating bahay o mga ari-arian. Dahil naka-heightened alert, inaasahang dito tulog-tulog ang may 2,000 bumbero sa Metro Manila. Kaya matapos ang motorcade, ikinasa ni BFP NCR Regional Director Fire Senior Superintendent Pablito Cordeta ang surprise inspection sa ilang istasyon. Siya mismo ang tumawag sa Intramuros Fire Station at nagpanggap na nasusunugan. Basiko compound. Opo, malaki na po sunog, malaki na. Inorasan ang pagkilos at pagresponde, pero nabagalan siya sa kilos ng mga bumbero kaya nasabon niya ang mga ito. Sa loob ng 30 segundo, dapat preparado na raw mga bumbero sa pagresponde. 5 minuto naman para makarating sila sa sunog na re-respondehan. At pinaiiral din ang Respond and Verify policy, ibig sabihin, lihitimo man o hindi ang tawag, kailangan itong agad tugunan. Yung commitment namin sa taong bayan to suppress fire ay dapat maibigay namin. Yung aming commitment, yung utang namin sa taong bayan na sila nagpapasweldo sa amin, may balik namin in terms of good services. Pangako naman ng Intramuros Fire Station, pag-iibayuhin na nila ang kanilang operational readiness. Babala ni Cordeta, tuloy-tuloy ang mga surprise inspection sa mga istasyon. Simula alas 9 naman mamayang gabi, asahan daw na mag-iikot ang mga bumbero sa kani-kanilang nasasakupan. Kung may sunog sa inyong lugar, huwag mag-atubiling itawag sa BFP NCR hotline 729-5166 o 117. Nagawa na rin ng Bureau of Fire Protection ang sangkaterbang pagpapaalala sa publiko. Nasa kamay na natin ngayon kung paano ligtas at iwas sunog na sasalubungin ang pagpasok ng 2010. Steve Dailisan, nakatutok, 24 oras. Ito pa po ang paalala, mga kapuso, bawal po ang inuman sa mga pampublikong lugar. Ang Quezon City Police District ay nag-ikot kanina sa ilang bahagi ng lungsod para ipaalala yan sa mga residente. Pati na ang pagkumbinsi sa kanila na huwag na lang magpaputok. Nakatutok si Marisol Abduraman. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Happy New Year. Iwasan po natin ang pagpapaputok mamayang gabi. Maagang nag-ikot ang mobile ng Quezon City Police District sa ilang residential area sa lungsod para muling palalahanan ang mga tao na huwag magpapaputok sa pagsalubong sa bagong taon. Ang mga residente sa Nia Road, ikinatuwa ang ginawang pag-iikot ng mga pulis. Maganda po pa niya ng mga sa ating kapulisan. Iwas disgrasya po tayo eh. Para din naman po sa amin yun, yung para kaligtasan, para walang sunog. Dadaanin na lang daw nila sa pag-iingay ang pag-welcome sa 2010. Maliban sa paalalang iwasang magpaputok, pinaalalahanan din ng mga pulis ang mga mag-happy-happy na bawal ang pag-inom sa mga pampublikong lugar. Closely minomonitor natin yan kasi yan po karamihan ang punot-dulo po ng gulo at mga insidente. Ang ilan nating kababayan na inabutan naming abala na sa pagluluto ng kanilang pang-medianoche at pampulutan, di umangal sa paalala ng mga pulis. Kung gano'n po, kung pinagbabawal, pwede naman po siguro kahit sa loob ng bahay. Ayon sa QCPD, bahagi ito ng kanilang kampanya para sa isang mapayapang pagsalubong sa bagong taon. Kaya naman pinaigting din nila ang operasyon laban sa mga ipinagbabawal na paputok. Kanina,
Sinunod nila sa QCPD Grandstand ang mga nakumpiskang paputok gaya ng Lolo Thunder, Pla at 5-star. Iwas po tayo sa mga putok na mahal na po, very hazardous pa. Sa Campo Crame naman, sinelyuhan na kanina ang mga baril ng kapulisan ng Headquarter Support Group. Kabilang na nga rito ang mga camp security na magbabantay ng kampo ngayong pagsalubong sa bagong taon. Meron naman kaming tiwala, kaya lang to be sure na walang mangyari, and it will remind them not to use the firearms. Hindi naman daw nangangahulugang hindi na pwedeng gamitin ng mga pulis ang kanilang mga baril, basta sa legal at sa tamang paraan lamang. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Magang nagsara ang ilang tindahan ng paputok sa Bocaue sa Bulacan dahil ubus na ang paninda. Pero meron pa ring lantarang naglalako doon ng mga ipinagbabawal na paputok. Nakatutok si Julius Segovia. Kahit bawal magbenta ng mga illegal fireworks, di nagpaawat ang mga nagtitindang ito ngayong bisperas ng bagong taon sa Barangay Binyang sa Bocaue, Bulacan. Sa kalsada na naglako ng mga ipinagbabawal na paputok, hinaharang ang mga motoristang dumaraan. Inakala naming maiilang silang magbenta pag nakita ang aming kamera, pero lalo silang nagbida sa pag-aalok ng paninda. Parang nilalako nyo na ngayon. Mabenta pa kung natsunupan na lang namin. Pag natsunupan na lang namin, kaya kami nagbebenta. Pang New Year. Pag walang paputok, hindi masaya. Malalakas na klase na paputok gaya ng atomic bomb at malalaking triangulo ang alok nila sa mga parokyano. Tila di alintana ang panganib. Kahit nga mga bata, nagbebenta sa kalsada. Ang pangalan ng paputok, halaw sa iba't ibang uri ng isda. Ang presyo, depende naman sa laki. 180 pesos ang 100 piraso ng plapla, 15 pesos ang piraso ng kabase, 50 pesos naman ang tuna, at ang dugong, 180 pesos. Makanganib din, baka mawala lang daliri. Mag-iingat na lang, hindi ko na lang hahawakan, sintihan ko na lang ng stick. Pansamantalang nahinto ang pagbebenta ng dumaan ng police mobile. Ilang oras bago magpalit ang taon, pakiyawan ang bentahan ng mga paputok sa mga firecracker stall sa Barangay Turo. Halos mapuno ng fireworks ang sasakyan ni Rene Bugayong na taga-Tarlac. 15,000 pesos ang naubos niya sa paputok para maibida sa mga kamag-anakang balikbayan ang New Year celebration sa Pilipinas. Lumaan ako dito para makabili, para mas makamura. Masaya ang pagsalubong kasi may mga bisita. Minsan lang sila dumating para masaya naman, para kakaiba. Kahit paulit-ulit ang paalala ng mga kinaukulan na huwag magpaputok, tila nakasanayan na talaga ng mga Pinoy ang maingay na pagsalubong sa bagong taon. Ang ilang tindahan nga, said ng mga estante. Maganda ang bentahan ngayon at maraming namili. Siguro pampalis ng malas. Dinaranas natin ngayong mga nagdaang kalamidad. Siguro para mawala. May kabagalan naman ang daloy ng trapiko papuntang Bocaue dahil na rin sa mga kababayan nating naghahabol sa pamimili ng paputok. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Meron po tayong mga kababayan na humahabol na makauwi sa kanilang mga probinsya para sa pagsalubong sa taong 2010. Pero dahil ang ilan sa kanila ay medyo nahuli na at ngayon lang magsisibiyahe, inaasahan na nilang sa daan sila aabutan ng pagpalit ng taon. Nakatutok si John Consulta. Mula sa bilang na 500 bus nitong bago magpasko, wala pang 100 bus ang nagtungo dito sa Araneta Bus Terminal para bumiyahe ngayong bisperas ng bagong taon. Kaya ang mga last-minute na pasahero, kanya-kanyang diskarte para mauna sa pagkuha ng masasakyan. Ang ilan, mas pinili raw ang bumiyahe ngayong araw para makaiwas sa siksikan. Last year, nakikipagbalyahan ako dun sa may pintuan. Siksikan. Kaya ngayon na lang kami babiyahe. Wala nang masyadong pasahero. Ang ilang mga biyahero, tanggap ng sa kalsada na aabuti ng palitan ng taon. Katulad na lang ng mga pasahero ng bus na ito na babiyahe ng 12 oras patungong Northern Samar. Kaya ang 3 taong gulang na pasaherong si Iya, nagbitbit na ng maliit na torotot para magamit sa pagsalubong sa bagong taon habang nasa biyahe. Ang driver naman na si Mang Mauro, idadaan na lang daw sa pagbusina ng kanyang bus habang nasa biyahe sa oras na pumalo ng alas 12 ng hating gabi mamaya. Ganun na lang ginagawa namin. Siyempre, nasa kalsada kami nag-New Year. Kahit maliit lang ang bilang ng mga bumiyahe ngayong araw,
tuloy-tuloy pa rin naman ang mahigpit na pag-iinspeksyon sa Araneta Bus Terminal. Lahat ng mga bagahe, masusing iniinspeksyon para matiyak ang seguridad ng lahat ng mga sasakay. Kabilang sa mga nakumpiska ay ang mga paputok, pailaw at fountain na ito na mahigpit na pinagbabawal sa mga bus para makaiwas sa peligro. Because of the heat coming from the engine at saka yung ating panahon ngayon medyo mainit. So baka mag-trigger ito at mag-spark nandiyan dyan yung danger. Pinaghahandaan naman ng Araneta Bus Terminal ang inaasahang dagsa ng mga pasahero mula sa mga probinsya pabalik ng Maynila simula 2 hanggang 4 ng Enero. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Maaga pa lang, maingay na sa ilang kalye sa Tondo sa Maynila dahil sa mga batang nagpapaputok. Ang ilang mga tigasin naman doon, yung mga macho man, naku, naging tradisyon na pala doon na sila'y magdamit babae. Nakatutok doon live si Cesar Apolinario. Cesar! Mel, narito ko ngayon sa second floor ng isang bahay dito sa Barangay 82, dito sa Tondo, Maynila. At ipapakita lang natin sa mga manonood itong itsura ng bahay dito sa loob ng tahanan na ito na pag-aari ni Kapitan Rani Dakay. No? Yung mga bata rito, Mel at Mike, natutulog muna dahil mamaya ay magiging abala na sila sa pagsalubong sa bagong taon. Siyempre, ang panonoorin nila ay 24 oras. Kaya nakikita natin yan, ano? Dito sa kusina naman nila, Mike at Mel, nakahanda na rin yung hotdog, queso de bola, at yung mga prutas, syempre, hindi nawawala sa mga tahanan dito sa Tondo. At syempre, ang punong abala rito ay yung mga magulang. Dito sa baba ng bahay nila, Mel, ay nagluluto yung ina, si Nanay Alma. Siya yung asawa ng kapitan. Medyo mahirap lang bumaba. Ayan na, ito na si Nanay Alma. Ano ba yung niluluto natin dyan? Carbonara. Carbonara? Medyo sosyal Oo nga kahit pa paano, naghihirap ang buhay natin. Kailangan naman magpakasosyal. Kaya naman pala, beauty ka pa rin naman, Nanay. Dito naman sa labas, Mel, ito yung pinakamagulong parte ng Tondo dahil may street party. Yan na. Nakikita na Ayan, ang saya-saya naman, Nakikita na yung gulo ng mga bata rito. At kanina, Mel, ay naglibot kami sa paligid nitong Tondo, nitong Barangay 82. At kakaibang paghahanda ang ginawa nila sa pagsalubong sa bagong taon. Sa kalye rito sa Barangay 82 Tondo, nagkalat ang mga batang ito. Ang parte ng perang nakuhang aginaldo nitong Pasko, ibinili ng mga paputok. Sinabi na ng DOH na Piccolo ang numero 1 sanhi ng aksidente mula nitong Pasko. Pero ang mga bata, tila ginagawa lang laruan ng mga Piccolo. Ang ilang bata hindi nagkasya sa Piccolo. Mas malakas na paputok ang pinagtripan. Sa isa pang kalye, mga bata rin ang bumida sa pagpapaputok. Ang tawag nila rito, King Kong, dahil sa laki at lakas ng pagsabog. May kanya-kanya ring estilo para mapasaya ang bagong taon. Si Lolo Wilfredo, wala raw natanggap na regalo nitong Pasko at bagong taon. Kaya ang regalo niya sa sarili, nagpakulay ng buhok kahit siya'y semi-kalbo. Di ba may regalo kayo ngayong bagong taon sa sarili nyo? Ano yon? Pakulay ng buhok. Wala naman kayong buhok Yun nga ang nilululo ko kulay. Anong kulay yan? Pula. Pula ba yan? Orange yan Kulay tae! Kumain ka na? Aminado ang mga residente rito na tinamaan sila ng sunod-sunod na kalamidad nitong 2009. Kaya si Mang Jun, mga prutas lang ang inihain sa mesa. Uso naman daw ang bigayan. Ang manok na ito, regalo ng kanyang kapitbahay na pagsasaluhan nilang mag-anak mamayang gabi. Bakit ngayon hindi kayo naghanda? Kasi mahirap ang buhay. Kailangan magtipid. Pwede masabi mga prutas sa ganyan, mga bilog. Ayan, ba't bumili kayo ng mga prutas? Para sa swerte daw, sabi nila. Pero karamihan, kahit kapos sa budget, naghanda ng mga pagkain. May mga minatamis at halaya pa silang niluto na ipamimigay sa mga kapitbahay na walang panghanda. Ayan na naman. Natuwaan na tradisyonally ang pagbibihis babae ng mga siga ng Tondo. Kanya-kanyang gimmick ng kasuotan.
Alam mo, Mel, hindi na ako makakilos sa dami ng mga tao rito, no? Pero itong makukulit na bata, nag-e-enjoy lang ngayong bagong taon. Itong mga nasa likod ko, pamorningan na ito at street party hanggang mamayang alas 12 ng madaling araw. Balik sa inyo dyan! Happy New Year sa inyo dyan, mga taga-Tondo, at maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario. May kasiyahan rin po sa lansangan ang mga residente sa Barangay Ibayo sa Taguig. Ambag-ambag sila sa handa at sa parapol. Napagkasunduan din nila na bawal magpaputok sa kanilang lugar. Ang nakatutok naman ay si Bernadette Reyes. 30 kilong baboy at samut-saring rekado pang minudo ang pinagtulong-tulungang hiwain ng magkakapitbahay sa Casiano Street, Barangay Ibayo sa Taguig. Isa lang daw ito sa ihahanda nila sa New Year countdown at street party na gaganapin mamaya. Tulong na namin sa kanila lahat to para masaya kami lahat, para sa kanilang lahat to. Pag maghirap kami, para sa amin lahat to. Bawat bahay may ambag na pagkain. Aabot daw ng 1,000 residente ang dadalo sa kanilang street party. Inilabas na rin nila ang kanilang mesa. Lalagyan ng dahon ng saging at sabay-sabay pagsasaluhan ng kanilang handa. Bawal daw magpaputok. Bagay na napagkasunduan ng magkakapitbahay. Si Edwin Ramos nga na kilalang mahilig magpaputok. Ceasefire na rin muna. Minsan na rin kasi siyang naputokan. Kaya naman ang pondong 20,000 pesos na taon-taon nakalaan sa paputok, iniambag na lang sa pagkain at mga premyo sa raffle. Nung nagpaputok ako ng plapla, kontik nang sumabog sa kamay ko kaya medyo nagkaroon ng konting sunog yung daliri ko. Kailangan na rin magtipid, magbago ng sistema, iwas disgrasya. Bawat residente na mapapadaan, nag-aabot ng kanilang ambag para sa party. Turotot na lang daw ang pamalit nila sa fireworks. Mas okay ito. Sama-sama. Mas maganda to kasi mas maligtas ang mga bata. Wala madidisgrasya. Sakaling maging tagumpay ang party, taon-taon na raw nila itong gagawin. Napakiusapan na namin sila at yun din, nakatulong din sila sa environment dahil nga para ma-offset yung effect sa global warming. Yung pera dapat sa paputok ngayon, inilaan na lang namin sa pagkain, sa mga raffle prizes, tapos may gift-giving din kami mamaya para sa mga maliliit na bata. Pinapatunayan lang ng mga taga-Barangay Bayo na hindi kailangan ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Ang mahalaga raw sama-sama at nakangiti nilang sasalubungin ng 2010. Happy New Year po! Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Tumpak si Bernadette. Samantala, tradisyonal na inihahanda ang mga bilog na prutas pag sumasapit ang medianoche. Hindi po ba? Dahil pinaniniwala ang pampaswerte daw yung mga yan. Pero dahil sa mahal ng presyo ng prutas, pati yung mga bulok at yung mga bubot, binibenta rin daw. Nakatutok si Cara David. Kung pwede lang bilhin ng swerte, pinakyaw na marahil ito ng mga Pinoy. Siksikan kanina sa Mega Q-Mart sa Quezon City. At ang pinakamabenta sa palengke, mga bagay na pampaswerte. Malagkit na pagsasamahan daw ang swerteng dulot ng mga kakanin kapag hinanda mo ito sa bagong taon. Kaya ang pamilya Llamas, 300 box ng kalamay, 500 tray ng puto at 300 tali ng suman ang inangkat mula Laguna para ibenta sa palengke. Malagkit kasi may saying sila na pag may handa, yung close ng family, masyadong tight eh. Oo. Para sa pamilya nyo, totoo rin po ba yun na swerte rin ang bigay ng mga kakanin? Kasi ginagawa din namin eh. Talagang din. Okay naman, kahit pa paano, nakakaraos. Batok rin ang buko. Ang stall na ito, 4,000 buko na raw ang nabibenta. Kung malagkit na samahan ang hatid ng kakanin, pera naman daw ang hatid ng mga bilog na prutas. Tradisyon na para sa ating mga Pilipino ang maghanda ng 12 o 13 bilog na prutas sa pagsalubong sa bagong taon. Ang problema, medyo may kamahalan daw ang mga bilog na prutas ngayon. Kaya solusyon ng ating mga kababayan, bumili ng medyo may pagka-reject na bilog na prutas. Katulad na lang nitong kay Mito na to na usually 15 pesos ang isa. Pero dahil bubot na siya at medyo bulok na, 5 pesos na lang ito. Ang importante, bilog siya at makumpleto daw ang tradisyon. Ang pinyang ito na di na makakain sa sobrang liit, binibili pa rin dahil 5 hanggang 10 piso lang ang isa. Pati honeydew at melon na ang iba'y bulok na o di kaya'y bubot pa, pinapatulan na rin. Ang importante, bilog daw ang hugis. Hindi naman talaga siya makakain, hilaw, bubot.
bibilin bubot. Basta mabulang ba yung kwan? Yung tradisyon na 30 na prutas? Oo. Okay na. Okay na po. Cara David, Nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Nagsagawa ng operasyon ng mga pulis sa Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal. Target nilang madakip ang mga sospek sa pagpatay sa isa nilang kapwa-pulis na rumisponde lamang sa isang krimen. Si Jiggy Manikad, Naka-Alerto 24, eksklusibo. Alas 9:30 ng umaga nang rumisponde sa isang shooting incident si SPO2 Danny Zuniga. Napatay kasi si Ricardo Amata na isang retiradong pulis sa palengke ng Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal. Pero nanguhuli na ni Zuniga ang suspect, binaril din agad ito na agad niyang ikinamatay. Dahil sa insidente, rumesbak ang mga kasama ng napatay na pulis sa pag-asang abutan pa sa lugar ng krimen ang suspect. Walang nabutan ng mga pulis, kaya isang hot pursuit operations ang ikinasa. Target si Paul Ibad, isang vendor sa palengke. Kasama mga sundalo, nilusob nilang barangay Makabud kung saan nakatirang suspect. Inisa-isa mga bahay hanggang sa matumbok ang bahay ng subject. Pero wala ron ang kanilang hinahanap. Ano ba nangyari kasi? Dalawang lalaki na aresto. Isa sa kanilang gwardyang si Jamel Beda na may dalang baril. Issue yan sa akin, sa agency yan. Paro kami doon po. Hindi ko nga alam sir, kararating ko lang doon sa bahay. Galing ako dito sa palengke. Nagtitinda ng prutas eh. Ewan ko lang kung dinalal niya ako dito eh. Nangako ang Police Rodriguez na hindi nila titigilan ang paghanap sa pumatay sa kanilang kabaro para maigawa daw sa biktima ang hustisya. Jiggy Manikad, Naka-Alerto 24. Kamustahin naman natin ang lagay ngayon ng Bulkang Mayon sa Albay. Nakatutok doon live si Ruth Cabal. Ruth. Mel, ikatlong araw na nga ito ng kakaibang pananahimik ng Bulkang Mayon pero patuloy daw ang mahigpit na monitoring dito. Kahit inilikas na, pabalik-balik pa rin si Lola Veronica sa bahay niya sa Barangay Buyuan, sakop ng 6 to 8 kilometer danger zone. Wala na raw kasing takot si Lola sa Bulkang Mayon. Paano'y nakaligtas na siya noong 1983 sa bagsik ng bulkan? Habang nag-aani ng palay sa paanan ng bulkan, inabutan siya at ang asawa ng pagsabog ng Mayon. Mainit masyado pero hindi ko na-feel dahil siguro sa nervyos ko yata. Pero nakita ko naglaylayan ang mga balat ko dyan. Yan, mga balat na yan. Tapos, umupo akong ganyan. Ito pala. Meron din. Mayroon din. Hindi na tinubuan ng hangin. Nakaganyan ako. Nasawi ang asawa niya at swerteng ang mga peklat na ito na lang ang naiwang bakas ng sinapit nila sa bulkan. Pero ang kakaiba dito, ang peklat ni Lola sa likod, hugis ng Bulkang Mayon. Kaya naman nabansagan na siyang Lola Mayon. Bago pa man nga daw mag-alboroto o tuluyang sumabog ang bulkan, alam niya na ito. Parang hapdi, tapos init. Tuwing kailan po nararamdaman niyo yun? 1 week before eruption. Ayan lang naman. So, ngayon may naramdaman po kayo? Bigat na lang. Nang bumalik sa evacuation center, saktong may medical mission ng AFP. Sinamahan namin magpa-check up si Lola. Sabi ng doktor, wala naman raw manifestasyon sa peklat ni Lola para maging dahilan ng pagkirot nito. The brain tells you that I am sick, that I'm feeling something, I am sick. But the truth is, you are very normal. Parang ganon. So siya, because this is very deep inside and deeply rooted na yun, namatayan siya. Diba? The pain she felt. So whenever it occurs, parang natotraumatize naman siya, baka maulit. Ang FIVOX giniit na wala namang ibang basihan ng pagkilos ng bulkan, kundi ang scientific data. Maraming parameters doon. We use yung long-term prediction is doon sa geology at saka yung historic eruptions niya.
Tapos yung sa short-term prediction naman, dito sa ginagamit namin yung monitoring equipment namin. Patuloy naman ang mas mahinang volcanic activity ngayon ng bulkan. Walang nangyaring ash explosion. Nasa 10 ang volcanic quakes at 44 rockfall-related events. Bahagyang tumaas ang sulfur dioxide emission. Indikasyong aktibo pa rin ang magma sa loob. Kaya sabi ng PHIVOLCS, mananatili pa rin ang alert level 4. Well, dito sa kinatatayuan natin sa view deck sa Linion Hill, marami-rami rin ang mga pamilyang nandito para saksihan ang kakaibang fireworks daw ng Bulkang Mayon bilang pagsalubong na nila sa bagong taon. Mel? At ikaw naman, Ruth, dyan ka na rin magbabagong taon. Karaniwan na sa ating trabaho ay dito na rin sa duty natin nagbabagong taon, Mel. Kaya, Happy New Year sa iyo, Ruth, at maraming salamat. Susunod! Salpukan sa Tarlac, 4 ang patay. Isa pang salpukan sa North Luzon Expressway o NLEX, 1 ang patay. Demanda ni Manny Pacquiao laban sa kampo ni Mayweather na ihain na sa korte sa Nevada sa Amerika. Manny Pacquiao, tinanghal na namang Boxer of the Year sa ikatatlong magkakasunod na taon. Alamin natin kung ano. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Mga kapuso, malagim na aksidente sa Herona, lalawigan ng Tarlac. Patay ang 4 na sakay ng isang van matapos makasalpukan ng isang bus kaninang madaling araw. Lumalabas sa paunang imbestigasyon na nakatulog daw ang driver ng bus. Bagay na kanya namang itinanggi. Si James Velasquez, naka-Alerto 24. Halos hindi na matukoy kung anong uri ang sasakyang ito sa Herona, Tarlac. Bukod sa wasak na kaha, nagkalat din ang ilan nitong laman. 10 ang sakay ng Mitsubishi L300 van ang maganap ang disgrasya. Patungo sana itong Ago, La Union, bandang alas 4 kanina madaling araw nang makasalpukan nito ang bus ng Florida Bus Line na papunta namang Maynila. Matapos ang banggaan, dumiretso pa raw ang bus hanggang tumama sa puno ng Kamachile. Mismo mga residente na sa lugar ang tumulong sa mga biktima. May sumasaklori dito sa amin. Ngayon, nilabas namin yung isa dito na babae dahil naibig. Buhay pa po yun? Oo, buhay yun. Tapos, makita namin yung dalawa rito na patay na. Dead on the spot ang 4 sa 10 sakay ng van, kabilang ang driver nito at isang batang 5 taong gulang. Agad na isugod sa ospital ang 6 na sugatan. Hindi naman nasaktan ang 30 sakay ng bus. Sumuko na ang driver nito na si Bobby Martinez de Leon. Patuloy ang investigasyon sa aksidente. James Velasquez sa Alerto 24. Isang lalaki ang patay matapos maipit ang kanyang SUV sa pagitan ng isang bus na naman at ng isang dump truck sa North Luzon Expressway o NLEX kagabi. Si Oscar Oida, naka-Alerto 24. Patay ang sakay ng Mitsubishi Pajero na ito matapos literal na masandwich ng 2 dambuhalang sasakyan sa bahagi ito ng North Luzon Expressway malapit sa may Valenzuela exit. Una umano na bangga sa likuran ng isang pampasaherong bus ang Pajero ng biktima. Sa lakas ng pagkakasalpok, humampas naman ang Pajero sa katabi nitong dump truck. Kwento ng driver ng nakabanggang bus na si Romeo Comia. Sinusundan daw nila ang isa pang bus nang bigla itong umalis sa kanilang lane. Huli na raw niya napansin ang nakahimpil na Pajero sa unahan. Ang biglang umilag yung isang bus. Kaya ako nagulat na lang ako, akala ko nakahinto yung yung Pajero. Kaya nabundol ko siya. Wala ako nakitang warning device. Sa lakas ng impact, napipinang gusto ang likuran ng naturang Pajero. Naipit naman dito ang noy na sa labas ng sasakyan na si Eleuterio Rada. Ilang saglit lamang ay wala na itong buhay. Ang dati ng mabagal na daloy ng trapiko sa lugar na ito, bunsod ng mga nag-uuwi ang taong umahabol sa bagong taon, ay lalong nagsikip dulot ng aksidenteng ito. Mahigit 1 oras din ang lumipas bago natanggal ang mga nakabarang sasakyan sa NLEX. Ayon sa mga investigador, naiwasan sana ang pangyayaring ganito kung nasa tamang distansya lamang daw ang naka-aksidenteng bus sa sinusundan nito. Oscar Oida, naka-Alerto 24. Kahit nakatanggap na sila ng mga pang-medyanoche, tila hindi pa rin ramdam ng ilang mga evacuee sa Legazpi sa Albay ang pagpasok ng bagong taon. Nakatutok doon live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mel, nandito tayo sa libreng concert para sa mga kababayan natin kung saan gising na gising pa ang mga kababayan natin dito, hindi lang dahil sa naka-heightened alert ang buong lugar, pero dahil ayon na rin sa mga kababayan natin, gusto rin naman daw nilang isalubong ang 2010 ng may kaingayan.
Sa gitna ng nagbabadyang kalamidad, buhay na buhay ang plaza ng Legazpi City sa Albay. Tila buong siglang sasalubong sa bagong taon. Pero ang mga nakatira ngayon sa evacuation centers, pikit mata na lang daw muna sa takbo ng buhay nila. Si Aling Erlinda, kasalo ang 10 pang evacuee sa kapirasong sulok na ito sa evacuation center. Hindi na raw niya halos maisip na may espesyal na okasyon pagpatak ng hating gabi. Wala, parang wala talaga. Wala lang. And mahirap ang kalagayan namin dito. Hindi maano yung full celebration talaga. Maaga naman sinimula ng distribution ng libreng medyanoche sa halos 10 milyong pamilya sa evacuation centers. Laman ng bawat plastic ang ilang dilata at noodles. Pero ang ilang evacuees, pipilitin daw tipirin ito para sa mga susunod na araw. Baka sa susunod araw, hindi na kami bibigyan. Dahil mahigpit pa rin ipinagbabawal ang paputok sa evacuation centers, nag-spot inspection muli ang Fire Bureau ng Albay. Wala namang nahulihan ng paputok. Ang mga evacuee, torotot, kaldero at maging bote ng mineral water na lang daw ang gagamitin para mag-ingay. Sa loob ng 8-kilometer danger zone, patuloy pa rin ang pwersahang paglilikas sa mga residente. Nakabibingi ang katahimikan sa barangay Matanag na nasa loob ng danger zone nang muling rumonda ang task force mayon. Ang mga gamit ng mga residente, maging ang kanilang kabuhayan, naiwang nakatiwangwang. Sadyang pinutol na ang supply ng kuryente sa buong barangay, bagay na ayon kay Albay Governor Joey Salceda ay aprobado maging ng Commission on Human Rights. So pag wala naman akong pinutulan ng kuryente, dahil wala naman tao talaga doon dapat. Para naman mailagay po sa isip nila na mas importante po ang buhay nila kaysa mga ari-arian nila. Pero dahil marami pa rin daw ang nagmamatigas na lisanin ang kanilang mga bahay, posible raw na barikadahan ng tuluyan ang road access papuntang danger zone at putulin na rin ang supply ng tubig sa lugar. Mel, ito nga concert na ito ay eksklusibo lamang para sa mga kababayan natin mula sa evacuation center. At bagamat hindi pa ito nagsisimula sa mga oras na ito, nakausap natin ang ilan sa mga kababayan natin dito at sinabi nila na bukas ay panibagong araw at panibagong taon na kailangan nilang harapin. Pero sa ngayong gabi ay maglilibang muna sila. Kaya mula rito sa Legazpi City sa ngalan ng buong team natin dito, Happy New Year sa inyong lahat dyan, Mel. At Happy New Year din sa inyong lahat dyan. Maraming salamat, Cedric Castillo. Chika Minute! Ilang oras na lang at 2010 na. Ano kaya ang plano ng ilang kapuso star sa kanilang career at maging sa love life sa papasok na taon? Makichika tayo kay Lars Santiago. Balik recording ang sikat na 80s singer na si Joey Albert nitong Disyembre. Ilang araw bago mag-New Year, idinaos ang kanyang album launch sa isang mall sa Mandaluyong. At dahil ngayon lang muling gumawa ng album, magiging abala si Joey pagpasok ng 2010, lalo pat ilalabas din ito sa Amerika at Canada. Pero ang talagang pinananabikan ng singer sa darating na taon ay ang itinuturing niyang pet project. 2010 is going to be important because I'm going to open my own preschool and daycare. Which is the other love of mine back home. So it's going to be a really fulfilling year ahead. Si Iza Calzado, kontento sa kanyang love life, kaya naman inspirado sa kanyang career. Mga bagay na may kinalaman sa kanyang trabaho ang iniikutan ng 2010 plans ni Iza. I have quite a number of goals that I need to achieve. Take up maybe dance lessons again and voice lessons hopefully. Pero concrete plans hindi ko pa na-finalize. Pero definitely I want to focus on the things that GMA7 will be giving me. Pare-parehong naging loveless nitong 2009 sina Hard Evangelista, Bianca King at Jeff Eigenman. Kasama ba sa plano nila para sa padating na taon ang pagkakaroon ng bagong love life? I don't like to plan kasi dati sabi ko 2010 ikakasal na ako. So ngayon 2010, wala akong love life. So you never know, one day you'll wake up at meron nang nakaplano sa'yo. So iintayin ko na lang yun. Karir at pag-aaral naman ang tututukan ni Bianca ngayong nagpasya sila ng band vocalist na si Champ na maging magkaibigan na lang. Posible kayang sumingit ang isang bagong relasyon? Definitely not. Kasi ayoko lang. Parang sa totoo lang sagabal yung love life sa trabaho. So right now,
Gusto ko i-maximize yung youth ko. Si Jeff, itutuloy na ba ang panliligaw kay Carla Abellana? We'll see. Well, from what I know, we'll be still working together. So, bahala na kung anong mangyari. Only time will say. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Ang preparations para sa GMA New Year Countdown sa Mall of Asia sa pagbabalik ng Chika Minute. Stay tuned. Sa isang pambihirang pagkakataon, 2 beses magkakaroon ng full moon ngayong Enero o yung tinatawag na blue moon. Ang mga nasa Albay, posible pang araw makakita ng mismong kulay asul na buwan. Nakatutok si Chino Gaston. Zoom in. Karaniwang ginagamit ang katagang once in a blue moon patungkol sa mga bagay na bibihira lang mangyari. Pero ang tunay na blue moon, batay sa lingwahe ng mga astronomer, ay ang pangalawang full moon sa loob ng isang buwan. Sa Pilipinas, 2 beses magkakaroon ng full moon sa Enero, sa madaling araw ng January 1 at sa January 29. So technically, hindi dapat sabihing 2 yung full moon sa Philippines. But sa ibang parte ng mundo, 2 yung full moon nila. Huwag raw asahan na kulay asul ang full moon na inyong makikita ayon sa astronomer na si Dr. Armand Lee. Pero ang mga taong malapit sa Mayon Volcano, may posibilidad na makakita ng literal na buwang kulay asul. Sa Twitter account ni Dr. Lee, sinabi niyang may posibilidad na magkulay asul ang buwan pag natapat ito sa bunganga ng Mayon. Meron ding event na tinatawag na blue moon kapag nakita nila yung moon natatakpan ng ash cloud, no? Like a volcanic ash cloud. It can appear as a blue. Inaantabayanan din ngayon ang full moon sa Albay. Pinakamalakas kasi ang gravitational pull ng buwan sa karagatan at mga lawa tuwing full moon, kung kaya pinakamataas din ang high tide sa mga panahong ito. Maaring maapektuhan din daw ang lava ng Mayon Volcano mamayang gabi dahil ito'y isang liquid na apektado ng gravitational pull ng buwan. Sabi nila, it can affect the lava. Since lava is a liquid body sa mundo, so it can be affected by the tidal influence ng moon. That's why binabantayan nga nila yung Mayon Volcano. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, panoorin niyo po ang balitang ito. Kapansin-pansin ng mga pulis trapiko dyan sa may lungsod ng Dagupan sa lalawigan ng Pangasinan. Sinasabayan kasi nila ng sayaw ang pagmamando nila ng trapiko. Ayan, katulad niyang pulis na yan, no? Sila po, pag pumipwesto sa gitna ng kalsada, todo indak sa saliw ng tanyag na kanta na galing sa Korea na... Hep, 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 hep. Ayan, umaayos na ang daloy ng trapiko. Iwas init, ulog pa raw para sa mga motorista. Isa na naman barko ang nagkaaberya sa dagat ng Batangas. Tumirik sa laot ang barkong Starlight Navigator kagabi. Sakaya mahigit 200 pasahero. Nakatutok si Rida Reyes live mula sa Batangas. Rida. Mel, wala pang isang linggo nakakalipas mula nang lumubog itong MV Bareno na yun, no? Pero heto isa na namang panibagong aksidente ang naganap dito pa rin yan sa karagatan ng Batangas City. Ligtas na pero muntikan ng malagay sa alanganin ang buhay ng 222 pasahero at 26 na crew member ng Starlight Navigator matapos itong mawala ng supply ng kuryente habang naglalayag sa kalagitnaan ng dagat. Galing Batangas Port at pabiyaheng Calapan Oriental Mindoro ang Roro, alas 6 kagabi. Pero pagdating sa dakong Matuco Point, malapit sa Isla Verde, nagkaroon daw ng tinatawag na steering casualty o diferensya sa rudder ng barko. Ito ang dahilan kung bakit nasira ang generator ng barko, nawala ng supply ng kuryente at tumigil sa laot. Kaagad namang rumisponde ang mga sister ship nito na Starlight Nautica at ang Starlight Atlantic. Hinila ang barko patungong direksyon ng Calapan at dumating kaninang alas 3:30 ng madaling araw. Grabe! 12 hours kami doon. Hindi nga kami naasikaso eh. Halimbawa, wawarning nga kami na huwag kayo magpanik. Wala silang ganun eh. Kasi yung mga tao nagpanik, kanya-kanya kuha ng mga life jacket. At kahit balik na sa normal ang operasyon ng Starlight Navigator, hindi pa rin daw ito basta-bastang makakaligtas sa nangyari. Hinihinga ng Coast Guard ang pamuno ng Starlight ng marine protest o detalyadong paliwanag kung bakit nagkaaberya ang barko.
Samantala, bigo pa rin ng Coast Guard sa ikalimang araw ng search, rescue and retrieval operations na mga nawawala pa ring pasahero na lumubog na MV Baleno 9. Nagsagawa rin daw ng aerial inspection kanina pero walang bakas na mga biktima. Hindi rin natuloy ngayong araw ang inaasahang pagsisimula ng Special Board of Marine Inquiry. May ilang dokumento pa raw kasing kailangang ayusin tulad ng subpoena na ihahain sa Besta Shipping Lines ang kumpanyang may-ari ng MV Baleno 9. Dito sa Batangas Port, mabibilang na rin ang mga paserong naghihintay ng kanilang biyahe pa uwi. Ang ilan may kaunting kaba dahil sa sunod-sunod na lamang daw na trahedya sa dagat. Pero karamihan tutuloy pa rin daw sa kanilang biyahe, lalo pat excited na silang magdiwang ng bagong taon kasama ang kani-kanilang mga mahal sa buhay. Hopefully natatakot din. Hopefully naman walang mangyari. May tuloy-tuloy pa rin ang mga biyahe dito ng mga barko dito sa Batangas Port, no? Kaya naman puspusan pa rin ang security inspection para matiyak ang kaligtasan ng mga babiyahe dito. At mula dito sa Batangas City, Happy New Year sa inyo dyan, Mel. At Happy New Year sa inyo dyan sa Batangas. Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes. Engrande po ang party pero simple lang daw ang hiling ni Manny at Chinky Pacquiao sa unang karawan ng kanilang bunso, si Queen Elizabeth o Queenie. Nakatutok si Lay Alvis. Queenie's Chocolate World. Yan ang theme ng first birthday party ni Queen Elizabeth o Queenie. Ang bunsong anak ni Manny at Jinky Pacquiao nagginanap kahapon sa KCC Convention Center. Ang mga imbitasyon may kasama pang malaking chocolate bar. Sina Manny at Jinky masaya raw dahil ipinagdiwang nila ang unang birthday ni Queenie kasama ang kanilang mga kamag-anak sa Jensan. Aliw na aliw ang pambansang kamao sa kanyang bunso. Anong namana sa'yo ni Queenie? Ano ba? Kagandahan, kamukha ko. Patok sa mga batang bisita ang party. May magic show. Nag-enjoy din ng gusto ang mga bata sa play area. Masayang nakipaglaro sa ibang mga bata ang ibang mga anak ni Manny na sina Jemuel, Michael at Princess. May mga giveaway din na may lamang tsokolate at mga laruan. Siyempre pa, hindi pwedeng mawala ang lola ni Queenie na si Mommy Janisha. Gaya ng ibang mga magulang, simple lang ang hiling ni Manny at Jinky para kay Queenie. Sana lumaki siyang matuwid at mabait na tao at mapagmahal sa kapwa, and then higit sa lahat is madasalin. Sana ma-achieve niya yung gusto niya marating sa buhay. Sana maging successful siya in the future. Sana maging mabait siyang bata, tsaka God-fearing. Bago ang party ay nakipaglaro pa si Manny sa mga babaeng anak na sina Princess at Queenie. Tuwang-tuwa ang pambansang kamao sa kanyang mga prinsesa. Ang kanyang pamilya raw ang itinuturing niyang tunay na kayamanan. Mula sa General Santos City, Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Ilang oras na lang, bagong taon na. Pero bago tayo magpaalam sa 2009, muli nating balikan ang mga naging bunga ng ating pagtutulungan. Mas pinaigting ng taong 2009 ang pakikipagtulungan ng GMA Kapuso Foundation sa iba't ibang grupo at organisasyon. Isa na rito ang pagsasakatuparan ng mga plano para sa Linis Lusog Kids Project, katuwang ang UNICEF. Bago pa nga nauso ang pagpapalaganap ng proper hand washing, ilang serye na ng lecture ang ating isinagawa sa Camarines Norte, Antique at Negros Oriental. Nagpagawa rin tayo ng hand washing facilities at tiniyak na may malinis ang pagkukunan ng tubig doon. Sa Sarangani, nagpatayo rin tayo ng malinis na palikuran. Sa tulong ng iba't ibang grupo, serbisyong pangkalusugan naman ang ating ibinigay. Naalis ang bukol ni Mary Jane de Alagdon. Muli nating nakita ang detalye ng mukha ni Roger Gadon. Nawala naman ang mga hindi na buong kakambal ni na Baby De Suyo at Baby Darilo. Alam nyo bang nakakapagpaganda rin ang mga dentista? 150 ang pinangiti at tiyak na mas lulusog pa dahil may ngipin ng panguya. Kung palinawa naman ng paningin ng usapan, hindi pa huhuli ang mga optometrist dyan. 300 nating kababayan ang nabiyayaan ng angkop na salamin. Ang tag team ng health workers sa Kalusugan Caravan, may 10,000 pasyente na mula Mountain Province hanggang Sulu ang ating napaglingkuran.
Ipinagpatuloy ng Evergotesco Malls at Gotong Foundation at ng Procter & Gamble ang pagbibigay inspirasyon sa 45,000 grade 1 sa buong bansa. Hindi lang din iisa ang naging Santa Claus para sa 32,000 bata na nakatanggap ng maagang pamasko. Matapos maipatayo ang 8 silid-aralan na sinira ng bagyo sa San Fernando sa Romblon, ang Kapuso School Rehabilitation Project magtatayo pa na mas maraming matitibay na classroom sa darating na taon. Ngayong taon, 2 beses tayo nagsagip dugtong buhay kasama ng Philippine National Red Cross. Kabutihang loob na nagresulta sa 1,050 bags ng dugo. Ang mga donasyong wheelchair, mahigit 50 ang nakinabang. At nung tumama ang magkakasunod na bagyo, pulo-pulutong din ang nakiramay para higit 700,000 kababayan natin ang ating matulungan. Pati lumikas sa pagputok ng bulkan, ating inalalayan. Kasama rin sa kinalinga silang mga nasunugan. Ang inyo pong napanood ay ilan lamang sa mga napaglingkuran ng GMA Kapuso Foundation taong 2009. Alay po natin ito sa lahat ng nagtiwala at nakiisa upang higit kaming makapaglingkod sa ating mga kapwang nangangailangan. Bagamat hindi namin mapapangalanan ang lahat ng napakaraming tumulong sa iba't ibang proyekto ng GMA Kapuso Foundation, gayunpaman lubos pa rin po ang aming pasasalamat sa inyong lahat. At sa susunod na taon, umasa kayo na magpapatuloy ang pagbibigay ng serbisyong totoo ng GMA Kapuso Foundation. Susunod! Manny Pacquiao, Boxer of the Year na naman. Ika-3 sunod-sunod na taon na. Hindi bababa sa katumbas ng 3 milyong piso hinihinging danyos ni Pacquiao sa inihain niyang demanda laban sa kampo ni Mayweather 2 sa Nevada. Sa ika-3 sunod na taon, itinanghal na Boxer of the Year na naman si Manny Pacman Pacquiao. Makita mo po muna tayo kay Sports at Chino Trinidad. Ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao ang Boxer of the Year ng ESPN.com at ng BoxingScene.com. Siguradong bubuhos pa ang mga awards para kay Pacquiao dahil halos lahat ng boxing experts ay saludo sa pambihirang ginawa niya sa 2009. Ang makapanalo ng 2 magkakaibang timbang na titulo at kumpletuhin ang hindi pa nakakamit na kahit na sinong boksingero. Makapanalo ng 7 titulo sa magkakaibang weight divisions. Una ay nang patulugin niya si Ricky Hatton sa loob lamang ng 2 rounds na ibinoto ni Dan Rafael ng ESPN.com bilang knockout of the year. Dito nakuha ni Pacman ang kanyang IBO Junior welterweight crown. Ikalawa, ang kanyang matagumpay na paglampaso kay Miguel Cotto upang maging WBO welterweight champion noong Nobyembre. Pinuri ng BoxingScene.com si Pacquiao dahil sa timing ng kanyang malalaking panalo na siyang bubuhay sa naghihingalong katayuan ng boxing sa takilya. Ang Pacquiao versus Cotto na kumita ng $70 million sa pay-per-view sales ay siyang muling nagtaguyod sa boxing bilang isang major sporting event. Nakakatuwang isipin na sa gitna ng mga papuri sa bangis at husay ni Pacquiao ay hindi nakakalampas na bigyang pansin ng ESPN.com ang magandang asal na ipinapakita ng pambansang kamao sa kada laban niya. Saludo ang ESPN.com sa mapagkumbabang estilo ni Pacquiao na palaging ang kanyang bayang Pilipinas ang itinataas sa kada pagsampa sa ring. Sa puntong ito, napakadaling sabihin na kahit na anumang laban ang kanyang pasukin laban kanino man sa 2010, nakakasigurado na si Pacquiao na tatanghalin siya bilang Fighter of the Decade. Chino Trinidad Agututo, 24 oras. Naihain na sa Korte sa Nevada sa Amerika ang demanda ni Manny Pacquiao laban sa kampo ni Floyd Mayweather Jr. Inireklamo ni Pacman ang defamation o paninirang puri si Mayweather Jr., ang ama nito at isang tiyuhin nito dahil sa paulit-ulit na pahayag na gumagamit siya ng performance-enhancing drugs. Dawit din ang promoter ni Mayweather na si Oscar De La Hoya. Humihingi si Pacman ng danyos na hindi bababa sa $75,000 katumbas ng halos 3.5 milyong piso. Wala pang pahayag sa ngayon ang kampo ni Mayweather. Balot pa rin ang takot ang mga residente malapit sa pinangyarihan ng massacre sa Ampatuan sa Maguindanao. Kaya naman wala na silang balak pang ipagdiwang ang pagpasok ng bagong taon. Nakatutok si Rauna Crisostomo live mula sa Cotabato City. Rauna.
Mel, ayaw nang isipin ng mga residente ng Ampatuan, Maguindanao na magpapalit na ang taon. Tila wala raw kasing dahilan para magdiwang, lalo't kalunos-lunos pa rin ang kanilang kalagayan sa evacuation center. Sa silong ng makeshift tents dito sa Barangay Salman sa Ampatuan, naabutan ng bagong taon ng may 1,000 pamilyang evacuees. Sila ang mga lumikas na residente dahil di kalayuan sa kanilang mga tinitirhan ang pinangyarihan ng Maguindanao Massacre. Kahit mahigit 1 buwan ang lumipas mula nang mangyari ang insidente, di pa rin sila bumabalik sa kanilang mga tirahan dahil sa takot. Reklamo nila, tila nanganganib pa ang buhay nila ngayon di sa kaguluhan, kundi dahil sa gutom. Wala na nga raw maipakain si Sobia Ali Sakilan sa kanyang 9 na anak. Ang dati niya kasing inaasahang taniman sa bukid, di na niya mapuntahan dahil nga sa takot. Magdadalawang linggo na rin daw silang di nakakatanggap ng inaasahang tulong, kahit man lang supply ng bigas. Kaya ang pagpalit ng taon, di niya na raw papansinin pa. Hanggang ngayon, hindi pa kami makakuha ng bigas. Isa lang kabulang namin dito, ma'am. Wala man kaming magawa, ma'am. Kaya wala man kaming kaya walang pera, walang bigas, wala man kaming kagamitan. Dahil wala nang mapagkunang bigas, ang ilan sa kanila nagtitiis na lang sa kamoteng kahoy. Swerte na raw ang ilang may naihaing kanin at isda ngayong araw. Si Noro Dinling, itutulog na lang din daw ang pagpasok ng taong 2010. Maliban sa walang maihanda mamayang medianoche, wala rin daw siyang nakikitang dahilan para antayin ang pagpalit ng taon. Wala naman sa amin yung kahit anong gawin namin, magbagong taon kami. Kung hindi, ganito rin ang buhay namin hanggang sa ngayon, simula nang may nangyari. Paliwanag naman ng DSWD, bukas mamimigay ng relief packs, pero sa mahigit 400 residente lang. Ito lang daw kasi ang talagang apektado ng nangyaring massacre. Marami raw sa mga evacuee, pinapabalik na nila sa kanilang mga tahanan. Umaayaw lang dahil sa takot. Kung katarungan ang hiling ng mga nabiktima sa Maguindanao Massacre, katahimikan naman ang inaasam ng mga residente sa Ampatuan, Maguindanao sa darating na taon nang makabalik na sa kanilang tahanan at maibalik na rin sa normal ang pamumuhay nilang mga maituturing ding biktima ng nangyaring krimen. Mel, Happy New Year pa rin sa inyo dyan. Happy New Year din sa iyo. Maraming salamat, Rauna Crisostomo. Mga kapuso, kapapasok lamang po ng balitang ito, sumabog at nasunog ang hilera ng mga tindahan ng paputok sa Muñoz sa Nueva Ecija. Isa po ang napaulat na patay, may isa pang nalapnos ang katawan. Ito po, kuha po ito na ipinadala ni Emmanuel Floresca sa U-Scoop ng GMA News. Nag-i-inspeksyon daw ang mga pulis sa tindahan ng mga paputok sa tapat lang ng sitio ng Muñoz. Biglang may sumabog, sunod-sunod na ang pagputok. Ang mga tao nagtagulo at nakaistampid pa. Hindi bababa sa 30 tindahan ng paputok ang natupo. Chika Minute! Inilabas na ang opisyal na kita sa takilya ng mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival. Ano kaya ang nanguna? Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Inilabas na ng pamunuan ng Metro Manila Film Festival ang official box office returns ng 7 pelikulang kasali sa MMFF. Sa talang ibinigay ni Rick Kamaligan, miyembro ng Executive Committee ng MMFF, ang pelikulang Ang Panday ng GMA Films at Imus Productions ang nangunguna sa takilya. Ang ating available na data ngayon is up to yesterday. Yes. So talagang ito yung pinaka-current natin na figures At ang nangunguna pa rin is Ang Panday. Yes. Ang Panday had 55,977,000. Ang sumusunod dyan ay yung Darling Kong Aswang. It's 55,010,010. No? At ang pangatlo is Shake. It's 51,781,000. Nasa ika-4 na pwesto naman ang I Love You Goodbye na may kitang 51,759,000. Ikalima ang Manopo 6 na may 25,230,000. Sinundan ito ng Nobody Nobody But One, 23,177,000 at Wapakman sa ika-7 pwesto na may 2,339,000. Everybody's picking up. Maganda. But Panday really had shown a very strong sales now in the provinces. Panday started very strong in Metro Manila, but now Panday is also very strong in the provinces. And I believe this will go on.
Ikinatuwa naman ito ng cast ng Ang Panday na siya ring nanalo bilang Best Picture. Malaki raw ang pasasalamat nila dahil bukod sa natanggap na major awards ay nangunguna rin sila sa box office. Umaasa naman ang MMFF Executive Committee na maaabot nito ang kanilang target sales sa pagkatapos ng festival sa January 7. Maganda raw kasi ang ipinapakita ng mga pelikula sa takilya. Last year we had 451 million. Ang target natin ngayon 500 million or half a billion. And nandun pa rin yung ating nandun pa rin yung aming enthusiasm at sa tingin namin naabot tayo. Bukas being a New Year and pagkatapos Saturday, Sunday, siguradong malakas yan even sa probinsya. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Lumalabas po sa paunang investigasyon ng Maritime Industry Administration o Marina na ang sasakyang pangisda na VF Antalya ang wala sa tinatawag na nautical separation lane nung makabangga naman yung MV Catalin B. Pero hindi pa rin isinay sa isang tabi ng marina ang posibleng pagkukulang ng lumubog na barko. Nakatutok si JP Soriano. Araw-araw nagpupunta rito sa opisina ng San Nicolas Shipping Lines ang may-ari ng MV Catalin B. Ang mga kaanak ng mga pasahero ng lumubog na barkong hindi pa rin nakikita. Isa sa kanila si Nanay Gemma, ina ng estudyanteng si Maika. Ipinakita niya sa amin ang huling text ng anak na nagsasabing nakasakay na siya ng barko noong gabi ng December 23 at nasa pier na sila ng kanyang mga kasama. Pasko at bagong taon na hindi namin malilimutan sa aming buhay. Hanggang kami nabubuhay, ang Pasko namin ay talagang wala. Wala, napakasakit po na talaga nangyayari sa anak ko. Sa kababayan yata niyang barko na yan. Sa dami buhay niyang kinitil. Kanina, pinakita sa amin ng Maritime Industry Authority o Marina ang sketch o nautical diagram ng tingin nila yung nangyaring banggaan sa dagat. Tulad ng ating mga kalsada, may kanya-kanyang lane din ang mga barko pag dumadaan sa dagat. Ito ang MV Catalin. Umaandar daw habang nasa sakop pa ng separation lane. Ito naman ang FV Antalya. Umaandar pero nasa lane na nakalaan para sa mga palabas ng Manila Bay. So nasa within the lane, within the area, si Catalin, si Antalya ngayon yung mukhang wala sa lane niya. No? Yun ang lumalabas base sa initial investigation natin. At kung magkataong nagkasulubungan ng mga barko, ayon sa rules of navigation, dapat parating pakana ng iwas ng mga barko. Base sa sketch ng Marina, bumangga ang MV Catalin sa bandang huli ang kanang bahagi ng FV Antalya. Indikasyon na kumaliwang FV Antalya na yari sa bakal at kumana naman ang MV Catalin na yari sa kahoy. Gayunpaman, hindi pa rin maisasantabi ng Marina ang posibilidad na may kakulangan ng signal light ng Catalin. Kasi pagka yung boat nag-steer siya to the right, green yung makikita nila. Pag nag-steer siya to the left, red yung makikita niya. So kailangan din tignan, baka kunyari nakita ng kapitan ng Antalya, red, kaya siya kumaliwa. Todo tanggi naman ng Philippine Mariner Aquaventure Corporation ang may-ari ng Antalya na sila ang may kasalanan sa banggaan. Sila raw ang nasa tamang daan at ang MV Catalin B ang bumangga sa gilid na bahagi ng fishing vessel. Palagi kami dumadaan, hindi naman kami nagbabago. Oo, hindi naman nagbabago, permis man kami dyan. Buwelta naman ng San Nicolas Shipping Lines, maayos ang mga signal light ng barkong Catalin B. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Ngayong gabi na po ang Prosperity to 2010, the New Year Countdown Special ng GMA Network sa SM Mall of Asia sa Pasay. Nakatutok doon live si Nelson Canlas. Happy New Year, Nelson! Happy New Year, Pia! At napupuno na ang mga kapuso ang Seaside Boulevard ng SM Mall of Asia kung saan ilang oras na lang ay magaganap na ang Prosperity in 2010, ang New Year's Countdown natin ngayon dito sa GMA. Nadatna ng GMA News kahapon na nagre-rehearse ang Starstruck Final 14 para sa Kapuso Countdown sa SM Mall of Asia. Excited ang lahat dahil first time daw nilang makakasama sa ganito kalaking event ng GMA. Si Maxine Magalona, ngayon lang daw magtatrabaho para sa New Year. Noong mga nakaraang taon daw kasi, nakasama pa nila ang kanyang amang si Francis. Bawal daw ang mawala sa medianoche. This year, I just wanted to try it out. Para lang, alam mo yun, for
a change. Umabot ng halos 2 araw para makumpleto ang higanteng stage kung saan magaganap ang countdown. Punong-puno ng iba't ibang kulay na ilaw ang entablado para sumabay daw sa kasiyahan. At kahit malayo daw ay makikita ang performers dahil may isang dambuhalang LED screen sa gitna ng stage. Mukhang mamahalin pero hindi naman daw tayo gumastos ng malaki para pagandahin ito. This is like more forward pero hindi siya masyadong magastos kasi karamihan sa ating ginamit ng mga props ay existing na. Inano na lang natin, in-enhance natin, and we try to develop it into something more high-tech. Ayan, sa pagkakataong ito, makakapanayan po natin ng isa sa mga host at performers dito sa ating countdown, si Tess Bam. Tess Bam, gaano ba kabongga itong ating countdown? Ay nako, sobrang bongga to, Nelson. Ano? Marami tayong artista makakasama ngayon dito. Syempre, live na makakasama natin Isa Calzado, Katrina Halili, Aljur Abrenica, Chris Bernal, JC Toseco, La Diva, syempre, Sex Bomb! Ow! May Mark Harris tayo, may Rainier Castillo tayo. Syempre, may bonggang-bonggang host tayo. Walang iba kundi si Jan Sweet Labos at Bayani Agbayani. Yan, maraming salamat, Tess Bam. Okay. Kaya mga kapuso, pumunta na po kayo ngayon dito sa Seaside Boulevard ng SM Mall of Asia para makilaho kayo dito sa Prosperity in 2010, ang countdown natin. Pia, Happy New Year sa inyong lahat dyan. Maraming salamat, Nelson. At Happy New Year din sa inyong lahat, mga kapuso. I'll see you again tomorrow. Ako po si Pia Guanyo. Nel Mike, Happy New Year! Uy, see you next year. Oo nga, bukas next year na, no? At yan po mga balita namin tinutukan ngayong taong 2009. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala hanggang bukas, 2010 na. Happy New Year po sa inyong lahat. Manigong bagong taon, mga kapuso. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Wala kaming kinikilig.